Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 54 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa isang lubos na inaabangang symposium, ginulat ni Noel ang lahat sa pamamagitan ng kanyang opisyal na pahayag na nais niyang kilalanin ang kanyang clan bilang isa sa mga regalya, isang marangal at prestihiyosong titulo na iginagawad ng mismong emperador. Ang kanyang deklarasyon ay ikinabigla ng marami, lalo na ni Sig, na tahimik na nagmamasid at napagtanto na mali ang kanyang naging paghusga kay Noel. Sa sarili niyang isip, aminado si Sig na baka nga mas mapanganib pa si Noel kaysa kay Johan, na dati niyang itinuturing na pinakamalaking banta. Nang hamunin ni Sig si Noel na patunayan ang kanyang kakayahan sa harap ng publiko, agad itong tinanggap ni Noel ng walang pag-aalinlangan. Tumayo siya sa gitna ng entablado, buong loob, at nagpahayag na upang maging karapat-dapat sa titulong regalya, hindi lamang lakas ang kailangang taglayin ng isang clan, kundi pati na rin ang di matitinag na katapatan sa imperyo. Bilang patunay ng kanilang dedikasyon, ipinangako ni Noel na pupuksain niya ang isa sa mga pinakamalalang kasamaan na umiiral sa imperial capital, ang panlilinlang. Sa isang dramatikong kilos, pinitik ni Noel ang kanyang kamay bilang hudyat ng pagdating ni Alma, ang kanyang kasama, na may kasamang misteryosong lalaki. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, hanggang sa magulantang ang mga mamamahayag at opisyal nang makilala nila ang lalaking kasama ni Alma, si Lord Lester Graham, ang dating Deputy Attorney General ng Imperyo. Agad na lumalim ang tensyon sa paligid habang hinihintay ng lahat ang revelasyong ihahayag ni Noel. Sa kanyang pagsasalita, binanggit ni Noel ang isang kilalang kaso kaugnay ni Hugo Coppelius, isang bilanggo sa death row na tinaguriang leather mask o duguang taxidermist. Kilala sa diumano'y pagbalat ng kanyang mga biktima at paglalagay ng mga balat sa mga manika bilang tila ritual ng taxidermy. Muling inilahad ni Noel ang detalye ng kaso. 2 taon na ang nakalilipas, pinaslang ang isang mayamang pamilya, at si Hugo, isang batikang tagagawa ng manika, ang agad na inaresto at hinatulan. Tinanggap ng publiko ang masalimuot na salaysay, kaya't nahatulan si Hugo ng kamatayan. Subalit, pinabigla ni Noel ang lahat sa kanyang revelasyon, si Hugo ay walang sala, at ang tunay na salarin ay malaya pa rin. Nag-ingay ang mga tao, nagtatanong kung paanong maaaring mangyari ang ganoong pagkakamali, at kung totoo bang pinaparatangan ni Noel ang mismong Departamento ng Hustisya. Tahimik ngunit may lakas ng loob, inimbitahan ni Noel si Lord Lester upang magsalita, ngunit hindi muna niya ito tinantanan. Sa isang mahinang bulong, tinakot niya si Lester na kung hindi ito magsasabi ng totoo, ilalantad niya ito bilang isang mapanganib na pedopilya, isang akusasyong totoo, at alam ni Lester na maaari siyang tuluyang wasakin. Takot ngunit napilitan, inamin ni Lester ang lahat. Inilahad niyang noong inaresto si Hugo, wala itong malay sa pinangyarihan ng krimen at puro palpak at hindi matibay ang ebidensya laban sa kanya. May mga indikasyon na may ibang taong sangkot, ngunit upang mapadali ang investigasyon at maiwasan ang pagkasira ng reputasyon ng departamento, pinilit nilang si Hugo ang ituro at pinikit na lamang ang mata sa posibilidad ng maling paratang. Isiniwalat din ni Lester na isang hindi nakikilalang tip ang natanggap ng militar noong gabi ng krimen. May nagsabing may narinig na sigaw mula sa mansyon ng mga biktima. Ngunit ang mansyon ay bago, soundproof, at may malawak na bakuran, malabong may makarinig ng sigaw mula sa labas. Naisip ni Thomas, isang mamamahayag, na ang taong nagpadala ng tip ay marahil ang tunay na salarin o isang kasabwat. Sinabi ni Lester na tinangka niyang buksan muli ang kaso, ngunit hindi siya pinakinggan, bagkus ay pinatalsik pa sa kanyang posisyon. Sa huli, tinanong siya ni Noel kung ano ang dapat gawin, at sinabi ni Lester na dapat palayain si Hugo at hanapin ang tunay na may sala. Napuno ng katahimikan ang buong bulwagan sa tindi ng mga revelasyon. Pati sina Sig at Johan ay hindi makapagsalita sa pagkabigla. Muling humarap si Noel sa mga tao at nagsalita ng may alab sa puso. Kinondena niya ang Departamento ng Hustisya sa kanilang kasinungalingan at sa pagtataksil sa katarungan, isang malaking kahihiyan sa imperyo. Ikinuwento niya ang malungkot na buhay ni Hugo, pangatlo sa isang mahirap na pamilya ng tagagawa ng sapatos, lumaki sa pang-aabuso, ngunit may natatanging kakayahan bilang isang seeker,
isang talento na sanay makakapagpabago sa kanyang kapalaran. Ngunit sa halip, siya ay kinulong at hinatulan ng kamatayan para sa krimeng hindi naman niya ginawa. At ngayon ay ginugugol ang kanyang mga araw sa malamig na selda, hindi alam kung kailan darating ang kanyang wakas. Sa huli, ipinahayag ni Noel na hindi lamang mga halimaw ang hinahabol ng mga seekers, kundi pati ang katotohanan. Itinaas niya ang kanyang kamaong mahigpit ang pagkakasara, at buong tapang na ipinangakong ililigtas niya si Hugo at isusulong ang hustisya. Nagpalakpakan ng mga tao, kinunan siya ng mga mamamahayag, at ramdam sa buong silid ang pagbabagong hatid ng kanyang paninindigan. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya naging karapat-dapat sa titulong regalya, kundi maaaring sa mas higit pa. At dito nagtatapos ang chapter 54 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Patuloy lang po sa pagsubaybay hanggang sa susunod na kabanata.